So bali magandang hapon. Ako nga po pala uli si Erwin Sibera ng Art of Field Realty to. So meron naman tayo ditong property na pinabibinta sa atin dito sa Lopez, Quezon. So ito po ay may sukat na 5 hectares. So yung 5 hectares po na ito ay meron po tayong alakad papasok dito sa loob ng property na nasa 6 minutes lang po. Pero wala naman po magiging problema yung lakad natin kasi meron naman po dito na right of way tayong makukuha na pwede po tayong pagka meron ng makapasok ang ating service na 4 wheels. Yan. So bago ko po ito ikutin property na to, pakikita ko po sa inyo yung pinakang status po ng lupa niya. Yan, makikita po nyo na punong-puno po ito ng produkto na bagong niyog pa lang na hindi pa namumunga. Then meron pong matataas na niyog na namumunga. Yan, mapapansin po nyo. Then punong-puno po ito ng fruit bearing tree. Marami po itong nilalamang mga fruit berry katulad ng mga saging, mangga, guyabano, rambutan, meron po sa area dun sa kabilang part. So ito po ay meron tayong overlooking plots na makikita dito sa ating property na 5 hektarya na to. So ang kagandahan po ng lupa nito medyo pantay, then upland, pantay, yun po. At ito po ay meron tayo ditong source ng tubig dumaan mismo dito sa ating loob ng property. At kagandahan po nito, meron pa itong boundaryhan pong sapa doon sa pinakang labak po, mayroon pang sapa doon na boundary. Yan po yung pinakang ating property na to. So ating po siyang iikutin na makita po natin yung kagandahan po talaga na sinasabi natin sa loob ng property na to. So ito po ay binibinta lang sa atin ng seller ng 5 hektarya. So pinabibinta lang po sa atin ito ng 2.2M. So napakamura po nito na lupa na ito na 5 hektarya na 2.2M na pinabibinta sa atin. So yun po ay makakatawad pa tayo pag mismo kayo na po ang makakausap yung pinakapong bibili nitong property na to. So makikita po natin talaga na hindi po tayo manghinayang sa lupang ito. Gawa ng ito po talaga ay punong-puno siya ng nilalamang mga produkto na niyog. So makalakasan po ito namumunga yung iba nito. Yan, mapapansin po natin medyo nabunga na po yung mga niyog. Yan. Dito po yung bahay nung tenants. Yan po sa baba na yan. Kapansin po natin dito yung tenants po nandito sa may baba. Yan. So dito po yung mga fruit berry. Then ito po sa babang ito, sa pinipisto natin, medyo madilim na po lang at ngayon hapon na. Hinapon po tayo pag-ikot. Yung pong baba nito, mapapansin po natin yung baba dyan. Meron po dyan ilog tayong boundaryhan. So bali paikot po tayo ng ilog. Then ito po yung mga maraming nilalaman pang nyug na matataas na namumunga pa. Then pupuntahan po natin doon yung pinakang marami po na fruit berry. So nakausap ko po dito yung tao, yung po nagtanim nito ng isang. Bali ito po ay magkapatid sila, nag-aalaga po nitong lupang 5 hektarya na to. Then yung pong kapatid niya nandun po sa kabilang part. Then ito na po yung kanyang inaalagaan lupa na mayroon pang 2.5 hectares na pinuno po niya ng tanim na mga nyug pa lang na mga ganito lang po. Then sabi po niya ang bilang daw po ng nyug na ito, yung mga tanim pa lang niya dito na mababang mga panulib po na yan, yan po ay 300 kapuno. Then bukod pa po yung matataas na yan. So yan po yung matataas na yan, yan po ay tanim pa nung pinakang may-ari na po nitong 5 hektarya na to. So kagandahan po nito, wala naman po tayong magiging problema. Nang yung pong usap naman dito sa lupang to, okay naman po, babayaran po sila sa tanim nung may-ari na nagpapabinta po ng lupang ito. So mapapansin po natin dito, marami po siyang fruit berry, may mga pinya, then punong-puno po siya ng produkto dito na niyog at mga fruit bearing saging. So kagandahan po ng lupa nito, meron po tayong overlooking spot. Ano po? Mapapansin po yung overlooking spot. Then talagang nagagandahan po ako sa lupa na ito na pagkagaling po natin sa taas, so medyo nag-anhayan lang po siya pababa. Then elevated lang po siya, napaka smooth naman po ng pagka-elevated niya. Yan, inyo naman po mapapansin sa taas po ng ating screen. So yung mga po pala, bago ko po tuluyang pasukin itong pinakang kalubluban nitong property na to. So yung po mga hindi pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, paki-like and share na rin po at paki-pindot na rin po yung ating notification bell para lagi po tayong updated sa mga video po nating ina-upload na mga murang farm. So isa po itong farm na ito sa napakamura po kasi ito po ay meron tayo dito yung nakapapansin po natin kahit i-search po natin sa YouTube yung pong tinatawag na TR4 na galing pong Bicol, Tagkawayan, Ginyangan. So dito po sa property to ay dito po mismo dadaan sa atin. So hindi po sa loob ng ating property. So may boundaryhan daw po dyan na sinukat na sa kabila na yan, sa may part po ng baba na yan. Diyan na po yung dadaan po yung pinakang
TR4 po na malaking pong karsada. So valid ang kwento po ni ay nagtanim nito yung pong atinas doon, yung may bahay po sa baba na yon. So nung sinukat daw po yan ay naandun sa pinakang gilid ni po nitong property na pinagbibinta po na ito. Pero sa ngayon po hindi po makakapasok ang ating 4 wheels. So ang daan po dyan ay daan tao lang. Pero ito na pinakang reality po ng lupa niya. Punong-puno po siya ng produktong niyog din. Marami po siyang malalaki pang namumunga. Pupuntahan po natin yung kagandahan po doon sa kabilang area na marami po siyang fruit berry at kalakasan po siyang mamunga na niyog doon. So pinaliwanag ko lang po sa inyo yung ating pong TR4 po na karsada. Kagandahan po noon ay dito po dadaan sa malapit po sa ating property. So gilid na gilid po ng ating property. Kaya po pag inabili nyo itong property to ay talagang panalong-panalo po tayo. So kagandahan po nito talagang property na to, TR4 po ay kadikit natin. Then magkakameron pa po tayo dyan ng sa taas na yan ng barangay road. Makaka-request naman po tayo sa may-ari ng lupa doon kay kapitan na pumapayag naman daw po na magbigay sila ng right of way. Mas pabor pa nga daw po sa mga may lupain dito na magkakameron sila ng daan pasok ang kanilang service o sasakyan para pag baba po ng produkto nila, meron na po silang maradaanan na hindi po mahirapan sila magbayad ng mahal po sa mga kabayo kalabaw po. Bali, iikutin ko pa po ito. Ito po yung lupa na punong-puno lang po ng mga tanim na ganito po kababa. Then pupuntahan ko po yung malakas po na produkto na nasa kalahating ektarya pa po doon. Then yan po yung may pa-uplan na konti. Aakyatin ko po yan. Yung po mga hindi pa po dyan nakikita yung ating WhatsApp and Viber. So tingnan lang po ninyo sa taas po ng ating screen na yan. So makikita naman po ninyo dyan WhatsApp and Viber po natin. Yan. Ito po talagang property na to ay medyo flat. Then upland na banaya, then flat. Then mayroon po tayong overlooking mamaya. Ipapasilip ko po sa inyo pinakang overlooking. Dito po sa pinakatayong kong ito, meron po siyang overlooking. Kagandahan po nito, ang sapa po niya nasa baba no, yung ilog. So hindi ko na siya pupuntahan po at talagang inabot na po tayo ng ulan. Medyo madilim na po yung So bali ito po yung sinasabi ko sa inyo overlooking. So makikita naman po ninyo medyo madilim lang gawa po ng may ulan na. So dito po tayo pipisto na makita na po ninyo yung pinakang overlooking na spot po na sinasabi ko sa inyo. Yan po yung natatanaw natin na yan. Yan po ay yung overlooking. So ito naman po yung ating property. Itong babang to makikita naman po nyo mula po doon sa may mataas na nyug na yun. Sinasakupan mo po ng 5 ektarya yan. Pag ganun po pakyat, kaya ito po yung property talaga na punong-puno po ng produkto na niyog. So marami pong saging. Ang saging po dito ay na-harvest po nila dito. Baka mga isang load po ito sa jeep. So libong puno po ng saging na tordan sabah po ang nandito sa loob ng property. Kagandahan po niya mga nyug na yan. Lahat po niyan namumunga na. So medyo mataas lang po itong pinipistohan ko ito. Gawa na para mapasilip ko lang po sa inyo yung pinakang overlooking. Yan na po yung sinabi ko sa inyo kaninang overlooking. So pupuntahan ko na po. Then ito na po yung marami namang tanim na mga bago pa lang po na mga panulib. Yan, mapapansin naman po nyo yung mga panulib. So medyo nag-uplan lang po ang daanan. Ito naman po yung sinasabi ko sa inyo mga fruit bearing tordan. Yan po, napakarami po nito. Mamaya po ipapasilip po sa inyo doon sa kabilang area po yung pinakang napakapunong-puno po ng tanim. So dito lang po ako umikot sa pinakang taas. Yan. So bali po dito sa kinakatpistuhan ko ito, yung overlooking. So medyo slow po. Pero flat po yung pantay ng baba na yan. Dito lang po siya na medyo nag-tilebis lang po ng konti. Pero masisilip naman po nyo, talagang punong-puno po siya ng produkto. Yan. Ito po yung luyahan po dito sa area ng property na to. Yan po, luyahan. Siya po yung mga tanim pong luya. Yan po. Luya po siya. Ito pong area na to, kaya ito po ay medyo talibis, tinaniman po siya ng luya po. Hanggang doon sa baba, luyahan po yan. Then, iikutan ko po ito. 5 ektarya na to para mapakita ko po sa inyo yung pinakang kagandahan po talaga ng property na to. Kung nyo mapapansin po, napakahaba po ng luyahan dito. Harbisin na po yan. Baka po yan ay tinulada rin yung luyang harbisin po na yan. Po, hanggang doon po sa baba. Kita po ninyo, mga tuyong dahon na yan, luyahan po yan. Ito pong lupang ito, masasabi po talaga natin na napaka-productive po nito. So dito po, yung sinasabi naman nila na yung kamuti pong 45 days na palamanin. Yan ang po yun. Hindi po siya damo
siya po ay kamote na palamanin na 45 days. Ito po yung ginagawa po na kamote kyo. So ito po yung kabonderihan natin. Yan po, itong karating na ito, iba na po nagmamayari niyan. Dito po tayo sa maraming produkto na to. Yan, mapapansin naman po nyo, ito po yung sinasabi ko sa inyo, kagandahan po ng property na meron tayong sinasakupang napakagandang view na overlooking. So dyan po sa kabila na yan, dyan po sa may part na baba na yan, dyan po mismo dadaan yung TR4 na sinukat na po ng karsada, pupunta naman po ng Makalelon, Quezon. Yan po yung kabilang bundok na po yan, Makalelon, Quezon na po yan, kabila na yan. Dito na po dadaan yon. Yan, ito na po yung mga nyug na po na matataas na sinasabi ko sa inyo, na punong-puno po yan. Yan na po yun. So ang kabuhang bilang daw po ng nyug dito, sabi po nung tenants na kausap ko sa ngayon, so yung mga bagong tanim po ng nyug na ganito, na mabababa, so siyan daw po ay nasa 600. Plus po yung maraming nyug na matataas na yan, na sa 5 hektarya po, ay baka daw po yan ay nasa 700 ka puno po. Kasama na po yung mga ilang pong puno dito na matataas pa. Yan po ay nasa 700. Then yung mga bagong tanim po mga hindi pa namumungang panulib, so 600 ka puno po sa 5 hektarya po na yan. Yan po ang sabi sa akin nung pinakang nagtatanim po dito. Pero sa papansin ko po, talagang madami po at napakaganda po talaga ng view dito. Panalo po tayo. Ang status po ng lupa, flat, hili ng konti, flat, tapos pinakang yung pong ilog na. So dito po ako dumaan sa may boundary para yung pong pinakang kitang-kita po natin yung paikot na yan, yung ating pong property. Dito po ako dumaan talaga sa pinakang overlooking para tanaw po natin yung pinakang kagandahan po ng lupa na pinabibinta sa atin. So dito po sa area to, dalang-dala pa po ito Yan pong may mga nyug na ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na punong-puno po ng fruit berry. Meron po tayo ditong karating pong kapitbahay na dito po dumaan yung tubig naman po ng barangay na tubo. Kaya kung magpapabahay po tayo dito, meron po ditong source po tayo ng tubig na tubo po ng barangay dito po sa ating dumaan. Pwede na po tayo dyan na makikonik o komunikta para po dito sa ating property na to. Yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, kagandahan pa ng property na punong-puno po ng produkto na mga namumungan na niyog. Yan. Bali papasilip ko po sa inyo yung pisto naman po ng lupa dito sa area na punong-puno po ng tanim na niyog. Yan. Ito po yung natatanaw natin kanina nung nasa kabila po tayong part. Yan po yung natatanaw natin kanina na mababang area. So flat po yung area na yan. Mapapansin po nyo sa flat. Then punong-puno po ng produkto na niyog. So flat po itong area na to. Yan, makikita po nyo yung pinakang kagandahan. Pinakikita ko na po sa inyo. Yan po yung pinakang reality po ng lupa. Bali papasilip ko po sa inyo yung pinanggalingan ko kaninang taas. Dito po ako pipisto sa flat na ito. Yan. So sa marami pong niyog na kagandahan po mamunga. Yan po. Papansin po yung talagang punong-puno po ito ng produkto at TCT title po ito. Doon po ako galing kanina sa area ng taas na yon. Yung po yung tinatanaw natin kanina, yung baba na yan. Yan po yung flat na area naman. So hindi ko na po bababain yan dahil napakita ko na po sa inyo na doon ako sa area ng taas na yon. Ito na po yung paakyat naman ako doon sa gagawing barangay road. Dito naman po yung maraming fruit bearing mga saging. Yan, pupuntahan ko po yung marami pong fruit bearing saging. Palabas na po ako ng property. Nag-umpisa po ako sa dulo sa baba. So hindi ko lang po pinuntahan dyan yung pinakang ilog. Gawa ng may ulanin po. Nagmamadali po tayo pagbalik at baka po mabasa tayo ng ulan. Yan. So ito naman po sinasabi ko sa inyo na marami pong fruit bearing saging. Yan. Taga po ito po ay ma-harvest sila ng saging. So dito po ay talagang isang jeep po ang load. So ito na po yung sinasabi ko sa inyo yung source ng tubig na dito dumaan. Yan po yung pinakang tubo ng barangay. So natabunan lang po pababa hanggang doon. Yan po. Yan po yung tubo. Sandritso po pag ganoon hanggang sa may puno na yon. Paakyat naman po mayroon tayong kalapit bahay dyan. Yan. Ito po yung marami po pong nilalamang fruit bearing mga saging na sabahan. So napaganda po nito, napaka-flat po ng area naman dito. Ito na po yung taas, pinakang-taas po ng property. So yan, pinakikita ko na po sa inyo yung pong reality nya. Inikot ko na po sa inyo ang screen ng ating video nang makita po natin talaga yung mga produkto nya na punong-puno po siya ng nilalaman
dito na mga fruit bearing saging. Then napakarami pa po niyang niyog dito sa loob ng ating property na to. Yan. Bali hindi lang po makita gawa ng mga marami na po siyang saging. So hindi na po siya kasi nung nalilinis na ngayon gawa ng pinagpaplanuhan na nga po siyang ipagbenta. Yan. Hanggang doon po sa taas na yon, sinasakupan po natin ng 5 hektarya. So ito naman po yung karatig na. Yan. Ito naman po yung sa atin na pinagbibinta. Yan. Sa mga buyer po natin na gusto mag-inquire, please inquire na po kayo sa makikita po ninyong number sa taas ng ating screen. Yan. So yan po yung ating property. Then ito na po yung sinasabi ko sa inyo, kalapit bahay natin. So hindi po tayo may inip. Dahil meron po tayong kalapit bahay dito sa ating property. So dito na po tayo kukuha ng right of way. Yan. So dito po may hose na ng tubig. Kung mapapansin po, nakakonekta siya dun sa tubong malaki. Yan. So bali palabas na po ako. So yan, may kapitbahay pa po tayo dito na maradadaanan. Yan. So bali palabas na ako doon sa pinakang cemented road. So naglakad ako dito. Nasa 3 minutes na ako naglalakad. Ito na po tayo kukuha ng pwede tayong kumuha dito ng right of way. Pero hindi na po tayo mamulod sa right of way kasi malapit naman na po tayo sa TR4 pag nagawa yun. So dikit na dikit ang ating property 5 hektarya. Yan. So yan na po yung pinakang karsada. Makikita po nyo yan. Yan po yung karsada. So iikot lang po ako dyan. Sasakyan ko na yung motor ko. Tatapatan ko naman po yung karsada na yun para mapakita ko sa inyo. Yan. So nandito na po tayo sa karsada na sinasabi ko. Ito yung cemented road na karsada. Then meron tayong electricity dito. May mga poste tayo na kuryente.